Mananatiling nakatayo. Ikaw ang hihaya. Sa bawat alon ng karagatan, may kasamang bagong simula at ngayong Linggo ng Kabataan 2025, dumaluyong muli ang tinig at lakas ng kabataan ng Isabela City sa Happy Isabela Youth Summit 5.0 The Fifth Wave. Sa temang alon, Advancing Leadership Through Oceanic Nurturing, 3 araw na pagtitipon ang isinagawa upang bigyang diin ang tungkulin ng kabataan bilang tagapangalaga ng kalikasan at yamang dagat at bilang mga lider na may malasakit sa kanilang komunidad at kinabukasan. Agosto 15, unang bugso ng alon. Formal na binuksan ang summit sa masiglang pagtitipon ng mga kabataan mula sa iba't ibang barangay at organisasyon. Isa sa mga tampok ng pagbubukas ang pagpapakilala sa Hiraya ng Karagatan, isang simbolikong armado na binubuo ng 8 pangkat. Pinangunahan ng pamahalang lungsod ng Isabela sa ilalim ng pamumuno ni Mayor City Jalia Turabin Hataman sa pamamagitan ng tanggapan ng lokal na pagpapaunlad ng kabataan o LIDO, katuwang ang 6 Special Forces Battalion at 19 Special Forces Magnitude Company, sinimulan ang programa na puno ng saya at excitement. Masaya akong nakita na narito kayo at handang-handa na kayong harapin ang mga challenges at hamon na nakalaan para sa inyo. This Happy Isabela Youth Summit Fifth Wave Project Alon is in line with the celebration of Linggo ng Kabataan 2025. So, enjoy, learn, and have fun. Welcome to the Happy Isabela Youth Summit. Good morning. Nagbigay din ng mga mensahe ng suporta sina Konsehal Asan Al-Amin Kamlian at Konsehal Karel Anjay sa Sakalahul Hataman bilang patunay na kasama ang mga lider ng lungsod sa pagtahak ng kabataan sa kanilang landas ng paglilingkod. So this is a celebration of your talents, creativity, and vigor. You bilang bahagi po ng youth dito sa Isabela City, nais po namin ipaunawa po sa inyo. Isa po kayong bahagi bilang isang driving force ng positive change po dito sa ating syudad. Kaya inaanyayahan po namin kayo, manatili po kayong active at mag-enjoy po kayo sa programa na ito. Kaya nga po ginagawa po ito ng City Government ng Isabela dahil i-recognize po kayo bilang mga partners po namin sa gobyerno. At the same time, you possess the capacity, you possess the willingness and vigor to act. Kaya nga po, huwag na po natin asahan yung mga, hindi naman po, huwag natin asahan yung mga nakakatandang generation. Pero atin pong ilagay yung sarili natin na tayo po ang labis nakakaintindi kung ano yung mga dapat gawin when it comes to mga sinasabi natin, lowering carbon emissions, yung mga tungkol sa climate change, yung tungkol sa mga technological responsibilities. Tayo po yung labis na nakakaalam po yan. That is why we should also be the ones to take the lead. Ang unang araw ay nagpatunay na ang kabataan ay hindi lamang tagapakinig. Sila mismo ang alon ng pagbabago, handang sumulong para sa kalikasan at pamumuno. Agosto 16, Hanging Beach, Barangay Puguno.
Dito sumalubong sa mga kabataan ang ikalawang bugso ng alon. Sa ilalim ng init ng araw at simoy ng dagat, isinagawa ang Water Search and Rescue o WASAR short course at sea level check na pinangunahan ng City Disaster Risk Reduction and Management Office. Dito, natutunan ng kabataan ang kahalagahan ng kaligtasan sa tubig, isang kasanayang maaaring magligtas ng buhay sa panahon ng sakuna. Matapos ang seryosong pagsasanay, eto na nga, sumunod ang Environmental Quest, isang serye ng 8 istasyon na puno ng hamon, puzzle, obstacle course at mga gawain na sumubok sa talino, diskarte at higit sa lahat sa pagkakaisa ng bawat grupo. Sa bawat hamon, may kasamang halakhak, pawis at pagkakaibigang binuo. Tara't panoorin! I've been staring at the edge of the water long as I can remember, never really knowing why. I wish I could be the perfect daughter, but I come back to the water no matter how hard I try. Every turn I take, every trail I track, every path I make, every road leads back to the place I know where I cannot go, though I long to be. See the line where the sky meets the sea, it calls me, and no one knows how far it goes. If the wind in my sail on the sea stays behind me, one day I'll know, one day I'll know, there's just no telling how far I'll go. It calls me, and no one knows how far it goes. If the wind in my sail on the sea stays behind me, one day I'll know. If I go, there's just no telling how far I'll go. So I'm Ronaldi Paras. I'm Rose. And we are the station 1. Our title of our station is Face the Calamansi. So they need to put the calamansi in their faces and kailangan nila i-relay it 10 meters at pabalik. Kailangan din ma-accomplish nila ng 5 calamansi para ma-complete nila ang task nila. That's all. Magandang araw, Happy Isabela. Kami po ay nasa Station 2. Ang lahat, ako po si Edison Sanchez. And I am Wahida Tita. Kami ang Game Master dito sa Station 2. Ayan. Ang Station 2 ay explain namin ng konti ang ginagawa namin. Anong title ng game natin natin? Ang game namin ho ay Bounce It. Na kung saan may 5 membro na maglalaro sa zigzag line. And they have to bounce it, right, Alison? Meron kaming plywood na props and also ball na iba-bounce nila from player 1 to player 2 hanggang makarating sa player 5. So ang challenge doon bilang tayo nasa beach ay ang hangin. So ang masusubok ang kanilang patience and strategy doon. At syempre, yung communication skills nila doon sa loob ng 3 minutes, paano nila magagawa ng paraan upang maitawid yung bola at mag-shoot siya sa maliit na garapon lang. Yun, kumbaga ganun yung doon ng station natin. Yes, kumbaga it's a realization na despite all of the challenges and wins, of course you yourself, you have to know what are you capable of. And this challenge will determine kung gaano sila kagaling bilang isang leader. Yan lamang. Anong station? Station 3 po kami. So, ang games po namin is, i-fill nila ang cup. Gamit yung dagat, syempre, doon sila kukuha. Nang nakapikit sila, doon ipapas nila yung sa likod. Hanggang sa maputo yung cup. So, kung gaano lang kadami yung laman ng cup sa hulihan, yun lang po yung magiging score nila. Thank you! Ano? It's some sort of like duckwalk. Duckwalk? Duckwalk? Oh, yes. Okay. And they will need to they will be blindfolded, a member of the group. They will be blindfolded, tapos ito papaikutin siya. Hindi nila yung taong yun, hindi niya alam kung ano yung direction, is blindfolded siya. And the only word that they can use para mag-move siya left, right, forward, backwards is quack. So it depends on them and their strategy. What does it mean? Once quack means
or twice. Kwak-kwak means there is a left or right. Hanggang sa makatawid siya sa kabila. So, naglagay kami dyan ng mga bars para yun nga, para magkaroon ng challenge. But prior to that, we have many challenges before they will come up. Okay, thank you. So, to welcome station, pinapili kami ng something na mag-remind sa amin as a group. So, ang pinili namin is like sun because intact kami kapag magsasama-sama kami. So, ang essence nun is kailangan na magsama-sama kami. Kasi, pumasok kami as a team, so dapat lalabas din kami as a team po. Good day. So my name is Anolim and I am the station master for Station 7. So our game is called Towering Ball. So yung mga participants po ay bibigyan sila ng 2 ping pong ball and then they will also be given a tower. And yung quiz po is may mga butas po yung tower. So with that, lalagay po yung ping pong ball at lalagyan po ng water. So kailangan pong aakyat ang ping pong ball sa taas. So it's in their strategy po kung paano nila maakyat yung ping pong ball na yon kahit po may butas ang tower. So yun. Hi po, I'm Shem. So I'm in Station 6 po. So ang assign po sa akin is actually Tarzan on the beach. Tapos, bale, simple lang naman po. Magkakaroon po sila ng isang linya and from point A and point B, which is ang starting point is ang point A. Ngayon, pupunta sila sa point B, isa-isa, at magkakaroon sila ng chance na umikot ng 5 or 10 beses. Pagkatapos, so, babalik po dun sa point A and dadapa po. Then, bale, sa top po nun is ang kasama nila. So, para siyang mag-roll up, ganun. Pagkatapos po nun, same process hanggang sa maabot po nila yung pole. Pagkatapos din po, reverse naman. So, ganun lang po siya. Okay. Hi everyone, I'm station number 8 po sa ating Abisa Medallion Amazing Race. At syempre, ito pang ating gamit. So magkakaroon pa tayo ng balloon and craft para sa ating activity. Ang ating gagawin lang po is titipan siya at ilalagay dito at magka-travel tayo at kukunin po ng ibang kasama na. Yun lang po, maraming salamat. Ang ikalawang araw ay naging patunay ng katatagan ng kabataan ng Isabela City. Sa kabila ng mga hamon, sila ay nanatiling matibay, matyaga at handang tumulong sa isa't isa. Mga katangiang mahalaga sa tunay na pamumuno. Agosto 17, huling araw ng summit. Maagang nagising ang mga kalahok at tumungo sa kawanihan ng pangisdaan at yamang tubig o Beaver Sanctuary. Dito isinagawa ang isang natatanging karanasan, ang scuba diving. Habang lumulubog sa ilalim ng dagat, natuklasan nila ang makulay na mundo ng yamang dagat at ang kahalagahan ng pangangalaga at proteksyon dito. Pagkatapos ng dive, muling nagtipon ang lahat para sa isa pang tampok, ang project teaching. Sa pagkakataong ito, ipinakita at ipinaglaban ng bawat grupo ang kanilang mga proyekto. Mga ideyang magbibigay solusyon sa suliranin ng komunidad at magpapatibay ng malasakit sa kalikasan. Dito, nasubok ang kanilang galing sa pagplano, pagtatanggol at pagtutulungan. Actually po, hindi ko po nag-alam kung paano, kung ano yung gagawin dito. Though alam ko na ulo po with Tita Lev sa mga live mga sessions. But hindi po ako magpapromise sa inyo na like gagawin ko po yung gagawin ko yung best ko, pero I can assure po na ibibigay ko po talaga ang best ko para po marinig ang process po natin dito sa HRS to feel real. Kayo, mga youth leaders, kayo yung mga rising generations sa panahon ngayon. So kayo yung mas marami pang magagawang pagbabago para sa mga ikaunlad ng Isabela City at sa buong Basilan, no? So during our time naman, nagawa naman din namin yun, pero syempre iba na rin kasi ngayon. Kayo yung mga magpapatuloy or magpapa-improve pa ng mga pwede niyong magawa para sa community niyo. In behalf of the City Government of Isabela, kay City Mayor Jalia Turabin Cataman, thank you so much, Mayor, for all the support
and sa belief ninyo sa kabataan, sa lahat ng bumubuo ng HYS, sa core team, kahit busy na sila, kahit umiyak kami kagabi kasi sobrang pagod na kami, pero we are still here. Sabi ko nga, the important thing is we show up. We always show up. Whatever happens, andito kami. Kahit napapagod, magpahinga, pero dapat magpatuloy kasi andyan kayo. Maraming salamat. Binuo yun ng masaya, ng makabuluhan, ng basta hindi ko ma-explain, sobrang happy ko na nakarating tayo sa HYS na to ng the 5th wave. 3 araw ng aral, karanasan at inspirasyon. Sa pagtatapos ng Happy Isabela Youth Summit 5.0, muling pinatunayan ng kabataang Isabelenyo na sila ay matatag, masigasig at may matibay na paninindigan. Sila ang bagong araw ng pagbabago, handa sa pamumuno, bukas sa paglilingkod at may pusong nagmamahal at nag-aalaga sa kalikasan. Ito ang It's Up to You, kung saan kabataan ang bida at bawat kwento ay alon ng inspirasyon. Isa TV Production. Your only island TV channel.